Palatak, Palay Cedar. So nandito po tayo ngayon sa Muñoz, Nueva Ecija, kung saan nagpapalatak po o ginagamit po natin yung palatak, Palay Cedar. Ayan, so ang binhi po nila ay 436 inbred variety. Ayan. Tapos dalawang palatak yung ginagamit po natin dito. Ang area po nilang tatamnan ay 2.5 hectares. Yun, no? So isang maulang umaga. So good morning, good morning. So nandito na naman po tayo sa isang araw ng pagpapalatak. So nakita nyo po nung isang araw ay nagpalatak or nagdemo po tayo ng palatak doon sa may Santo Domingo at medyo maliit na area po ngayon. So ngayon ay mayroon pong nag-rent dito naman sa gawing Muñoz, Science City of Muñoz. Ayan, so nandito na po kami ngayon maagang-maaga, alas 6 ng umaga, kasama si Chris siyempre at ang inyong lingkod. So meron po tayong tetestingin po dito or tetestingin, ipapalatak na 2 hektarya at kalahati. So punta po tayo ngayon at puntahan. Sige po. Ayan, so hanapin natin yung I Love Mapangpang. Ayun na pala, oh, ayun. Kanan, kaliwa. Pasok po kayo, sir, ng kanan. Kanan po kayo. Ay, kanan. Sige po. Papasok po dyan. Kaya nga, may palabas na traktora. Palabasin muna natin. Ay, palabasin. Sige po. Ayan, nakarating na po tayo. Nandito na tayo sa Mapagpang, Muñoz, Nueva Ecija. Siyempre, iba-vlog pa rin po natin to. Ay, nako. Napasubo yata ako ng layo, sir. Layo pala. Good morning po. Alin po ba ang kukunin natin? Ano po eto diretso sana yan kaso hindi umabot doon yung pagtubig kasi puro kami ganito Ito po sa ito nagkaiwalay at yung natubigan po kaso ang nagagawa pa lang nasa 2 hektarya pa lang. So ilan yung taon yung maghihila? Meron pa po tayong hintay na bali 3 po sila 3 lang? Mahihirapan pagka 3. Oo, mas maganda 4. Ano, para palitan? Oo, para palitan. Magtatawag pa rin isa. Pa? Magtatawag pa rin isa. Kasi ganun yung nangyari sa amin noon. No, nagtawag kami, 3 lang. Eh, nahirapan. Kasi mas maganda palitan po. Ayan, so nandito na po kami ngayon sa area. Ito po ay Mapagpang sa Science City of Muñoz. So, nandito po tayo para mag-demo ng ating palatak pa rin. Hindi na to demo kasi nirentahan na to. At ayun po yung mga binhi na gagamitin. So ayan yung palatak natin. Ina-calibrate na ni Chris. Ayan ba yung binhi na? Yan na po yung binhi, ano? Meron kayong kwan? Pa-high-high natin? Air dry? Ay, bababa mo lang? Oo. Ito na po, sa kubo na lang. Sa kubo na lang. Air dry para hindi siya dikit-dikit kapag nilagay dito. Bang po, hindi magdidikit-dikit yan. Ay, hindi naman na. Baka wala ng tubig yan, ano? Sige. Makikita naman natin pagka nabuksan eh. RCEP, ano? Anong date na kuan? March 4. Nako, hindi ba bago naman? Kabibigay lang po sa inyo niyan? Oo, di sa ataw niya. Yung sa amin, nakuha naman namin, kuan, SL20. Problema, aanin na kami next month. Opo. Wala akong paggagamitan. Nung March pa kami nakasabog eh. Hilahin. May panghila naman. Saan ba tayo mag-go-kwan? Hindi, ibig sabihin, doon na lang mai-assemble yan. Doon na po sa may tubo. Kaya nga, doon na tayo pupunta?
Inyati mo lang kabilit tao niya, dalawa, ilato mo lang type. Ilan ba kayo? Diba ko na natin kalmalapit na kapalit sa amin? 3. Sabi ko nga kulang pa kayo isa, baka may mahanap pa kayo isa. Para 4. 4 po. Hindi, darating naman, hindi mo makakalusin mo kasama namin. Para palita kapag ka 4 mas mabilis. Iiko ko na po namin sa inbred. Ayun. 43 kilos. Ilan po ba to? Yung pinakabinhin nyo? Po yan. Sabi ko, 4 pong 40 kilos. 4. Ba? 4 na 40 kilos? Sobra-sobra yan. Opo aso, sobra yan. Eh 2 hektarya lang, di ba? Yung tinesting po namin sa amin, sa hektarya 40 kilos. Kaya makakatipid sa binihe. Sobra pala. Maganda sana pag hybrid. Ano po? Opo. Yun nga lang sa hybrid. 23 kilos, 23 to 25. Dahil sakto po yan yung luwag niya sa hybrid. Inbred po kasi yan. Oh, inbred. Na-adjust po ni Chris ngayon pang inbred. Yung huli po kasi namin ginawa ay a hybrid. So, kailangan i-adjust pang inbred. Kadaming Philips natin dun eh. Dapat pala may Philips ka isa. Hindi rin ba? Kailangan mahaba ano? Bumili pa ng binhi si Kuya ah. Ang alam niya masasabugan. Sabi ko sa kanya 40 to 50 kilos per hectare. Ayaw siguro mabitin. Mahirap nga naman pagka nabitin. Mahirap po at buti na rin sumusobra. Kaya nga panghulip-hulip. May dadaan, igilid mo ng konti. O ikaw lang ang gumilid. Nalilit yung mga roto dito, no? 40 40-18. Sabay-sabay na po pala ngayon dito, no? Sadsaan. Ako, dry seeding po sa amin eh. Oh, puro dry seeding. Sa amin puro patanim, pero ayoko nakakuha halos na magpapatanim. Puro ganito na. Eh, laki po na nagagastos sa tanim eh. Ang baba ng palay. Kailangan magbawas ng gastos eh. Nagbabawas ng gastos pero bumili na 100,000 ganyan ano. Pero at least isang bilihan na lang. Nasusulit naman po. Opo. Magkano naman po bayad na isang hektarya po dyan? Dito po, pinaparent ko po 1.5. Hindi po kasama may tao. 1.5 per hectare po. Binabaan ko lang, hindi ko na masyadong siningil ng mahal para ako makakatipid din ng mga farmers. Ang regular na rentahan po niyan 2,000, 2,500. Kapag may kasamang tao, 3,000, 4,000. Saka gustuhan kong may magrenta at saka mapauso, ni 1.5 ko na lang. Mahirap mag-engganyo kapag mahal eh. Tsaka kaya nga tayo nagaganyo para makatipid eh. Tinipid ko na lang din. Tagal na po kayo nagsasaka ko eh? Opo. Kaya lang, kung lang ko rin, yung mano-manong sabog pa. Mano-manong sabog, ano? Pero yung sabihin sa amin nun, dry seeding. Dry seeding. Paano ba ibig sabihin ng dry seeding? Di ba sabog yon? Opo, yung Oo. hindi mo na ibababad po yung binit. Ay, hindi na ibababad. Yung pala. Oh. Yung sabog ba sa atin? Di ba binababad din natin kapag sabog? Sa kanila pala, hindi na binababad. Parang sabugok yun ah.
Yun ba yung ginagawa niya sa bugok? Pero yung mga yan, sir, Oo. mga yan, yung mga nararunong yung toro-toro na yan, may mga sabog na yan. May sa bugok na. May mga palay na yan. Yung pala yung sinasabi nilang sa dry city. Walang ulan-ulan, pag bumulan, Ang problema kapag hindi umulan. ayun, makakuan ko. Pero pag na ulan-ulan na yan, Tutubo naman ano. Yun nga, ang dami din sa amin na ganun eh. Sa bugok. Yan, medyo dikit-dikit ko eh. Kailangan ikuan. Air dry. Yayang-yang. 30 minutes lang naman. So, para mawala lang yung pagmasa-masa niya. Apo. Kasi kapag ka po kanyan, doon, magkakadikit-dikit, baka mahirapang bumagsak yung binhe. Pero baka umulan, hindi naman ban. Ha? Hindi naman po. Kasi kung siya eh, makikita nyo mamaya, may kanal, doon mahuhulog yung buto, tapos matatakpan ng putik yung mga buto. So iwas siya doon nga sa ulan, tsaka iwas ibon din. Depende sa land prep. Pagka tuyo na yung putik eh, hindi matatakpan. Ewan ko kung tuyo na ba yan, Chris, o may tubig pang konti yan? Makakatakip na rin ba yan? Nakakatakip. Madulas naman yung putik niya. Madulas naman po. Sa kabila ay 2 araw nang walang tubig yun. Naka, baka matigas na yon. Hindi naman. Ito lang. Maambon-ambon pa. Ayan, so pinapayang-yang po natin yung binhe at medyo mamasa-masa. Yan. Ganito po kapag magpapalatak, tatanggalin po natin yung masa-masa. Kasi titinga po yan dun sa labasan ng binhe kapag dikit-dikit yung binhe. Yan. Yan. Makakuan lang naman po, 30 minutes. Yung sa amin naman, nag-coat kami ng Bio-N. Nung pagkaka-coat namin, yun, natanggal na rin yung pamasa-masa. Ha? Marami nga ako eh. Lahat po ba yan? Oo. Sabi ko sa inyo, sir, 40 to 50 per hectare. Oo nga, baka mabitin ka ako eh. Kaya nga. Makikita niya. Ayan, so niyang-yang po natin dito, hindi masyadong matuyo kasi maliit. So ayan, kumuha po sila ng lona para at least kahit paano manipes yung magiging pag-air dry natin. So ginawa din po natin ito doon sa ating sariling bukid noon. Nag-air dry po tayo and naghalo po tayo ng Bio-N kaya mabilis na tuyo. So ito medyo air dry lang ang ginagawa natin kaya tayo nagbibilad ng ng palay sa ilalim ng buwan. Ibang style po. Ito yun nasa sedad pangalan. Mali maka-spray ko ng arbais. Yan, guyot ta. Oh, bilis na yan.
Ayan, nakatapos na po kami mag-umagahan. So, mukhang pwede lang simulan, ano? Pwede na, matuyo-tuyo na eh. Tuyo na. Papabigasin na. Pabigasin na. Ayun, no? So, bubuhati na at mag-i-start na po sila sa 2 hektarya. Ayun, so mag-i-start na. Pwede na kayo magyangyang po uli na isang bag. Opo. Ayan. So, nilalagay po sa timba. Kayang-kayang buhati ni Kuya? Magaan lang po, no? Magaan lang po. Magaan lang po. Tapos, ilalagay natin yung isang kwan. Ayan, kalahati pa. Kasama na yun. Ayan po, sana nandito po ulit tayo sa Muñoz, Nueva Ecija. Wala nang balak kumain yun. Kain! Ang gagawin niya, diretso na lang, Chris. Ha? Dahan-dahan na po sa anak na pilapin. Malawang din naabutan yan, sir. Opo, malawang po. Kalahati hektarya po yan, yung 20 kilos na yan. Baka sobra pa nga. Jumar, kuha kang kap! Yan naman yan, 2 unit. Pangkap Mabilis lang. Hindi rin kayo nagsusunog ng dayami dito, ah. Bawal po, ano. Sa amin sinusunog, di ko na nga pinasusunog eh. Wisit na mga yung nag-iitek. Sinusunog. Yan nga po. Pero marami natusunod dito. Marami din. Nasa batas na yan, bawal magsunog ng dayami eh. Diyan ba nagsisimula? Dito. Uy, malanggam. Uy, malanggam. Sundan tayo ng langgam doon sa Santo Domingo, ah. So, nandito po ulit tayo para palatak. Popondo pa ng konti. Sige po, dire-diretso. Dire-diretso lang. Ayan o. Dito, gilid mo. Dagsumay. Hindi pwedeng pa-palitaw. Pwede, talikod ka. Tingnan lang din mo niya yung harap. Titingnan mo na lang, Kwan. Hop. Hop. Tatama. Taga-buhat pala ng palay. Taga-buhat.
Pwede dire-diretso yan. Eh. Pakita mo, Chris, kung paano. Sige, kuya, pakuan mo muna si Chris. Ayan, tingnan mo kung para malaman kung paano. Bilis. Yan. Sige, dire-diretso mo ng konti. Pwede ka tumalikod, Chris. Pakita mo kung paano. Yan, pag gano'n, ayun. Ayan, ganun po. Pwede ituloy o iikot? Yan, tuloy mo na doon. Sige, diretso mo na. Pati pilapel, matamnan. Op. Palit kayo, palit. Palit kayo. Palit kayo. Pagka po medyo malambot po yung putek, natatabunan ito. Ito kasi hindi na malambot eh, medyo makunat na, no? Dikit nyo pa. Doon sa dinaanan. Doon sa dinaanan. Hindi po. Kailangan nauna isa. Nauna isa. Dalig mo nga tapatan, Brad. Ay, tapatan gidalig na. Ayan, tapos susunod po kayo. Tapatan gidalig na. Tapatan mo yung gulong. Ayan. Tapatan nyo po yung gulong, hindi yung binhe. Ayan, yan, yan. Ayan, para maganda yung spacing. Kapag po maganda yung pagkakakuan, tinan nyo, natatabunan yung binhi doon. Pero matatabunan pagka umulan. Basta tapatan gidalig na. Yan, dire-diretso na yan. Titingnan nyo na lang ng kuana yung laman na binhi. Diretsuhan na pala yan, Chris eh. Mahabol tayo tayo dito. Ha? Yung paakyatan, no? Maganda rin pala yung sonora na gano'n para kapag mag-iikot, magtutulong silang dalawa. Tapos pagka magbubuhat, ano? Mainam nga. Kasi pagka magkahiwalay, obligado isa lang eh. Nahihirapan po sa tubig dito, sir. Tapos ang lupa pa namin dito, sir, ano? Malagkit. Sobrang lagkit. Ganito, sir, oh. Yung mas maganda po yung tubig, yung ano to, yung pagkakali ng mga ganito. Para natatakpan. Medyo kompe. Makunat pa. Naapura sila. Mabilis na lang ito. Pagka ganitong nakalitaw ikaw, pagdaanan uli na walang laman, tatabunan po yan. Eh kung makukuhan nyo, anong tawag dito? Kung maitatapat nyo. Kung maitatapat. Kumalat na ka. Kasi baka mamaya dumaan nga. Hindi naman matapat. Bigan eh. Ang ginawa ko po noon, ganito. Opo, ganyan. I-dry namin. Tapos after ma-dry, sasabugan. Opo. Pag nasabugan yan, padadaanan ko pa po ulit ng ano, ng roto. Passing, opo. Opo, double passing. Parang kuan ano tawag dito? Na pumupunta sa ilalim yung opo, buto. para pumunta sa ilalim. Opo. Yung sa kanila kasi, pag ganyan, sobrang lalim po niyan. Napakatagal tumubo. Tapos yung iba po, parang ano ay, kinakain na lang ng ibon. tulad dito, ano, halos, ayun na, tama yung sinasabi niya, ano, yung ano, dalawa-tatlong beses. Wala. Yan, kaya nang problema sila, ayaw unang mag-dry seeding. Hindi maganda. So yung dry seeding, yun yung tinatawag na sabugok po dito. So ngayon, marami nang nagsasabugok. Dami. Sa yan. Pero kung tumutubo naman, tsaka umaani malaki po menos sa gastos nun. Tapos yun na, natsambahan namin nun.
Yung umani kami ng marami. Tapos natsambahan pa namin, napatay namin lahat ng damo. Ba? Kaya Oo. nagtaka sila. Ano yan, Eka? Paano nyo, paano Eka na patay? Sabugok lang yan. Ayan. Kasi yun din ang kalaban ng sabog ko, kaya no, yung damo. Ay, oo po, damo talaga. Ano yun, nag-primer dyan din po kayo? Opo, pagka ganito, Opo. umulan lang ng Ganyan. mabasa lang, nag-spray na po kami. Primer dyan? Opo, nag-spray na po kami. Pagka araro. Tapos, patubig, linang. Hindi na po kami basta bahala na po Hindi na pala nagpapatubig. Opo, bahala na po ang ulan. Oo nga pala, may sabog na nga pala kaagad. Bahala na ulan. Bahala na po ang ulan. Eto, nihintay na lang yung binhe. Hinihintay na lang pagbili yan. Hindi sasabog nila. Talagang, hinapon lang talaga kami nun kasi maraming aberya nun eh. Hindi pa namin kabisado eh. Pero kung walang aberya, kaya nga ng half day yung 2 hektare. Mabilis nga po. Tingnan mo, dire-diretso na sila yun. Oo. Kaya ng half day 1 hektare. Ay 2 hektare. Basta tuloy-tuloy. Bakit ba nagkakahinto-hinto kayo nun, Chris, nun sa atin nun? Ayun, bumibitaw. Bumibitaw yung gulong. Yung pako po. Hindi po, ang nangagawa nila, naililiko nila, ano? Napuputol. Marupok po yung nakakabit. Oo, yung pako ngayon nilalagay namin, matibay. May dala ka bang pako? Meron pa, no? Reserva. Bumibitaw yung nasa gulong. Ayun, no? Kinaya rin ko. Ayun, no? So, meron po tayong Bida Farmer na nagpapalatak sa atin. Ayan. Oy, nagtulong na. Tingnan mo yung binhi doon. Baka sakaling pwede na. Yung pinapatuyo. O kaya ihaluin mo. Para tuloy-tuloy. Bakit? May pumapakat dito, sir. Saan? Oo nga, dire-diretso si Brad. Maganilain yun. Tingnan natin. Oo. Pero may lumalabas pang binhe. Meron po, okay naman po. Medyo mabigat lang. Bagay ka dyan, sukat ko lang pinyada. Baka dadanom na kami na eh. Baka may kwan, may mga, mamaya tingnan natin doon, may mga damo. Nakasiksek. Nagbigso na naglag kasi naglagan pa yung kitkitain. Tanggalin natin yung mga damong nakasiksek. Kaya pala mabilis yun yung isa. May sumiksik siguro doon sa gulong. Ayun o. Titingnan nyo po yung binhi na bulalaglag ha. Baka mamaya wala na eh. O, tinaw, pati pilapel meron. Ay, meron naman. Apo, tatanggalan nyo na lang ng barado sa gilid. Sundutin nyo ng kwan, Chris, yung gulong. Baka may sumasagko. Nalaglagan na dyan, sumulat. Yun, so nakakalahati na po sila dito sa lugar na to. Nakakalahati na ba? Yung isang kwan, ano? Kakayanin ba? Kakayanin? Oo. Baka sakali pong kaya yung lahat ng nalilang. Bagay, mas dadali na yung sa isa kasi mas malambot yung putik ng isa eh. Tsaka kun po, dapat po talaga may kapalitan. Yun nga.
Yun, may reinforcement na. May sasalo na. Tayo di ba ka mga guys? So malapit na po matapos yung gawin na to. Tapos konti na lang po doon. Tapos doon naman na tayo. So before lunch matatapos na yung gawin na to, yung lugar dito. Ayan. So live po tayo ngayon. Dito sa maglalakad lang ako ha. Uy, meron ditong balon. So nandito po tayo ngayon sa sa Domingo tuloy, sa Muñoz, Nueva Ecija naman po. At dito naman tayo nagpapalatak ngayon. So ang area na ipapalatak po natin ngayon ay 2.5 hectares. So dalawang palatak pa rin po ang gamit natin. So grabe ayan malawak na rin po yung napapalatak na yan. Kanina po kami nagsimula mga alas 6. So syempre kailangan napapamilyar muna sa simula. Kaya ngayon pa lang po nabibilis. So medyo makunat yung naging putik po dito. Kaya at medyo hirap din daw po sa tubig kaya hindi po masyadong napatubigan. Pero okay pa rin naman po yung land prep natin. Ha? Ay lalagyan na po. Naubusan na. Yan, so malawak-lawak na po yung napapalatak namin. Yan oh. Dito lang po yan sa ang binhi niya ginamit naman dito ay inbred din po, 436 naman. So, naubusan. Mas okay pala yung hindi mahaba ano. Para nakakapagpahinga. Uy, nalalaglag. Mas okay yung nang ginawa mo dito, nakakabalik. Kaya nga eh. Dalawang balik lang. Kaya nga. Dalawang balik lang siya akin, tinapos ko. Pagka isang diretso, medyo... So, ayan po yung binhi natin. 24 hours babad, 12 hours ang incubate. So, ngiti, kumbaga, yung labas po ng binhi natin dyan. So, inbred. Pagka po inbred, 40 to 50 kilos per hectare ang estimate na pwedeng maubos na binhi. Yan, nagkakarga na kasi naubusan na. Hindi naman naubusan, konti na lang para makabalik pa ng ilang biyahe. So kasama pa rin po natin yung mga tao po natin dito. Ayan, si Chris. Maaga kami nagpunta po dito. Pero nakapagsimula na yata mga alas 9 no? Kasi nagpa-air dry. Yun po pala yung importanteng gagawin kapag ka po magpapalatak. Hindi po kasi pwede yung mamasa-masa. Kapag ka po mamasa-masa, magdidikit-dikit or kakapit yung binhi dun sa umiikot. So hindi kaagad lalabas yung binhi natin. So ang ginawa po namin pagdating namin ay nag-air dry muna kami. Nilagay po namin sa lona. Tapos kinadkad ng manipes. Then nawawala po yung moisture. So mas kumbaga mas ang tawag dito mas smooth yung pagbagsak ng binhi na yun. Ayun po. So dito medyo konti na lang po yung tubig na nag-stay dun sa lupa kaya po hindi po masyadong natatabunan. So matatabunan po siguro yan kapag po nagkatubig na lang or maulanan. Ganda ng pagkakakuan dyan no? Diretso. Makakalakad pa ba dyan? Mukhang hindi na. Hindi, dito na lang ako. Yan, 27 viewer. Dami Hello po, good morning, good morning. Maulan po ngayon. So maulan yung pagpapalatak na to. Buti na lang hindi naman po ganong kalakasan. So, shout out. Comment lang po kayo kung may tanong po kayo. Kung gusto nyo rin magpalatak yan. Ang ginawa po pala namin dito ay nagsasalita lang, napapagod. Ang ginawa po namin dito ay pinarent ko po yung palatak. So, 1.5 per hectare. At kasama po si Chris, ayan, no? So, at saka ako na nagpunta po dito sa Muñoz, Nueva Ecija. So sabi ko nga po, kailangan ipakilala yung bagong technology
para po may option po tayo kapag ka nahihirapan pong maghanap ng manananim. And sa baba po kasi ng palay ngayon, kailangan pong maghanap ng ikatitipid. Kasi imagine niyo po, kung 10 hektarya yung palay nyo or yung bukid nyo, ay makakapag-budget kayo ng 10,000 per hectare, edi 100,000 na yun. Doon lang sa pagtatanim. Whereas kapag ka po kayo ay nagpapalatak, ayan, so sabihin na nating magkano ba magiging gastos kasama yung naghihila? 2,500. So 25,000 sa 10 hektarya. So makakatipid po kayo ng 75,000. So yun lang po yung mga estimate natin na pwedeng matipid na ikadadagdag sa kikitain or kumbaga ikatitipid. Kasi sa sobrang baba ng palay ngayon, kailangan mag-isip ng pwedeng ikatipid. Mataas ang input, mataas pataba, mataas binhe, mataas ang labor, mataas diesel, mababa palay. Ay, grabe ano, galing po ng gobyerno natin. Lahat po ng crop ngayon, pati po gulay, prutas, lahat po ng inaani dito sa Pilipinas, mababa po ang presyo. Kaya po walang kumikita. Kaya wala pong gustong magsaka na. Kasi dito nabalitaan ko, nagtanim din po sila ng melon, tsaka pakwan, bagsak din daw po yung presyo. O, lugi. So, ano ba yan? Paano ba yan? Sad life lahat. So, yan nga. Kaya nga po tayo ay nag-iisip ng mga ganitong technique para makatipid. So, inuulit ko. Ito po ay sa Muñoz, Nueva Ecija. Tayo ay nagpapalatak. Si Kuya, tibay ah. Kayang-kaya, nasanay na yan. Kanina pa, hindi na pa nagpapapalit yan ah. Basketball player. Kapag ka pala basketball player, malakas ano, malakas yung binte. Yan o, ito yung bagong import natin. Kumakapit yung putik sa kwan, ano, madikit yung putik po nila dito. Kaya kumakapit sa gulong. Yan. So kararating lang ni Kuya, kabisado na kaagad. Hindi naman mahirap kunin, ano, pag-aralan. Nakakapagod lang hilahin. Alis tayo dyan. Nakaharang tayo. So kaya mas maganda may kapalitan. May kapalitan naman siya dun eh. Yan. Madodoble na lang dyan sa gitna, no? Oh, hindi, pwede naman yun. Patungan na lang. Mas maganda yung patong kaysa sa sabog. Diretso pa rin naman yun eh. Ayan oh. So galing oh. Ganda ng pagkakakuha na to ah. May hukay, may kanal. So pagka nagkatubig or umulan, so matatakpan na po yan. Umaambo naman po ngayon eh. Mas malambot yung putik na to, no? Mas madali ditong maghila kaysa doon sa kabila. Dito maganda rin eh. Kaya nga ito. So dapat po kapag magpapalatak ay maganda yung pagkaka-land prep. Sabi nga ni Chris, yung salang po, hindi po yung hilaw. Oh. So yung pupunta po si Sir Eric. Sir Eric, ito po ay mapagpang Muñoz, Nueva Ecija. Ayan. So hanggang mamaya po kami dito, mamayang siguro mga konto 2, 3 or 4 ay matatapos po kami dito. Kasi mukhang mabilis naman po sila magpalatak. So imagine niyo po, yung 2 hours, 2 hectares, kayang-kaya pong tapusin yan kung nagsimula pa po kami ng maaga. Ya? Kasi alas 9 pa po kami nagsimula eh. Ay, tag dito, matatapos po yun mga hanggang alas 3 siguro. Or 4. So 2 hektarya kalahati.
Ayan, dalawang cellphone po yung naka-video natin eh. Kaya, ayan po yung napalatak na po natin. Isang maguhit. So pagka po maganda po yung land prep nyo, ay maganda rin po yung kalalabasan ng pagkakapalatak. Dito po ang nakagawian po pala nila dito ay sabogok or tinatawag nilang dry seeding. So si Sir na nag-rent po sa atin ay doon nagtatry ng mga makabagong paraan din. Kaya nag-try po siya nung palatak po natin dito. Kasi kung magiging maganda nga daw po at tuwid. Kasi ito po yung binabayaran dito eh. Kumbaga yung diretso na pagkakatanim tsaka yung spacing. Kasi ba pagkasabog tanim, di ba sabog lang, tabi-tabi po yun. So walang spacing kumbaga. At kung may mabuhay na binhe, magkakatabi-tabi. Dito naman nagkakaroon ng spacing, mabuhay man, eh maganda yung hindi siya tabi-tabi. Ganun na lang. Kung ano-ano pa yung sinasabi ko. So, nakatapos na Dan? Ha? 600. Ibig sabihin, saglit na lang, no? Nakakuha na to eh, no? Natuyo na eh. Dapat pala ako, yung medyo kahapon lang dapat pala pinatuyuan. 2 araw na palang napatuyuan eh. Yan, so nakatapos na po kami dito sa lugar na to. At may mga natira pa pong binhe. Mukhang naghugas na kayo. Nilinis nyo na yata. Tinda lang namin at tinalian namin ng hawakan. Ay oo, yung kawayan. Ano, oo nga, no? Mas mainam. Galing na natin. Yan. So inuhugasan po muna nila para po matanggal yung konting putek para hindi tumigas. Yan o, yan siguro yung nagpapahirap. Pagkapuno na. Ito oh. Hugasan niya yung unit niya. Kaya humihirap hilahin. Ayan o. Yung damo. Yung giek. Yun, okay na yun. Gagamitin nyo pa rin naman mamaya. Lagay nyo naman dito. Ito ba? Kabila naman. Kabila naman. Yan yung isa. Okay na, mamaya na yan. Yung gulong lang ang importante dyan. Para madaling hilahin. Mamaya. Kanina karera pa si Bablay. Tinagtagal na isang balikan lang. Bumigay naman pala. Bumigay. Ganyan surrender na. Kanina hindi ayaw na akong pakabulin. Yeah. Masisipag pala maglinis to mga to. Kaya naman dyan, stainless. Hindi kinakalawang. Nalinis na po muna. Tsaka, yan. Naitabi. Yung mga gamit natin. Ay, kakain muna ng tanghalian bago po ituloy yung pagpapalatak dun sa kabila. Okay? Ayan. So, sisimula na po yung kabilang lugar. Lilipat na po nila yung palatak natin.
Tapos ayun naman yung isa. Malapit lang naman. Doon lang sa gawin. Mamaya pupunta po tayo doon. So ayan po, pupunta na tayo. Ayun lang naman yung pick up. So dito na tayo sa kabilang lugar po nila na sasakto doon sa kanilang 2.5 hectares. Nakakalahati na tayo. Kalahati na lang. Kasaglitin nga lang ngayon yan. Pondo muna. Na, meron na. Oh, mas madali ngayon yan, ano? Malambot yung putik eh. Nga lang, may tubig pa. Nilagyan na bang kan? Ayun, pinatanggal na, ano? Hindi muna itong kabila. O, yan na yung unahin. Ay, nadalin eh. Ito lang na may matubig eh. O, dyan ka na ba? O, doon ka na sa isa? Sabay na kaya? O nga, para magtutulong kayo doon magbuhat. Kulang tuloy na sabog dyan. Sabugan mo dyan. Oo. Uniform par, parehas naka-orange siya. Parehas siguro malakas to. Magkapatid, kaya pala eh. Makulimlim po. So susunod, pagkatapos nitong 1, 2, 3, 4, ay ito naman. So ito, may solar din po sila na kinabit dito. Submersible pump naman po yan. Yan natin yung solar nila dito. Di makina din. Hindi. Ayan o, submersible. So ito, kung magpapatayo kayo ng solar, mas maganda yung mga ganito. Kung gusto niyo na mumurahing bahay ng solar. Ayan o. Walang yero. Kahoy-kahoy, tapos yero, may pader na. Hindi pa nilagay doon yung kwan, ano? Ginawang solar yun doon. Sa ilalim ng solar na lang nilagay. Pinaghiwalay pa. Palatak, Palay Cedar. So nandito po tayo ngayon sa Muñoz, Nueva Ecija, kung saan nagpapalatak po o ginagamit po natin yung palatak, Palay Cedar. Ayan, so ang binhi po nila ay 436 inbred variety. Ayan. Tapos 2 palatak yung ginagamit po natin dito. Ang area po nilang tatamnan ay 2.5 hectares. So ang sabi ko nga, 40 to 50 kilos ang kaya po ng inbred sa 1 hektarya. At ayan po yung ginagamit natin palatak. So mabilis lang. Pagka maganda po yung land prep nyo, ayan yung mga inihuhulog na binhe ay natatakpan din po nung putek. So pagka gusto nyo pong magpapalatak,
message lang po kayo sa Farm for Life by Charlie. Yan, basta malapit lang po. Or kung gusto nyong bumili, Aling Tinang Facebook page, PM nyo lang po. Thank you. Yan, gigiliran na. Mas madaling hilahin dyan, malambot putek. Oops. Hindi na mahirap ngayon nakuan lang kanina ano tawag doon? Nasingitan ng dayami. Yan kayang kanal yung ganyan o tumaagos na yan? Matapon na. Yung kaya kuya, yung mga tubig na yan. Tatanggal ba yan dapat yan, sir? Kayo, kung ano experience nyo, hindi ba namamatay kapag kaganyan? O natutuyo naman bukas yan? Matutuyo lang po yan bukas. Matutuyo naman. Pag umulan lang po yun, tatanggal ko ako na lang. Oo, kanalan mo na lang pagka hindi natuyo bukas. Kanalan na lang po bukas. Kasi mabubulok yung binhi kapag hindi natuyo yan Yung sa amin na merong hindi natuyo nabulok Ilagyan din namin ng ganyan, pinalatak din namin ng ganyan. Hanggang saan ba to? Yun sa taas na yun, sir. Yung madamo na yun, yun yung dulo. Yun yung kataasan na yun. Oo. Tingnan mo, kapag basa yung putek, di masyadong mahirap hilahin. Nawala nga lang yung linya kapag basa. Pag may tubig. Kagandahan na hawi yung tubig no? Tapos doon nahuhulog yung binhe. Tapos yung tutubo mga panghulip. Yan lawak na po nung napalatak po dito. So natapos na at nakatulog na rin tayo. So tingnan natin at kamustahin kung ano na yung nangyari po dito. So nakatulog na Yan tagal po kasi bago matapos Pero tingnan natin, mukhang may kaguluhan o maraming tao po dito. Nakatulog na ako Sige pa. Sabi ko pagkagising ko matatapos na Ganun pa sila Yung nasa dulo pa. Bibigay yung mga hita daw nila Malingkit sa gitna Mabigat na tanin. Ganda nga daw pag may tubig-tubig. Tapos kahit na lang pagkatapos. Ayan, so kaganda na po. So nalagyan na po ito, pati dun sa kabila. Ayan, solar ni sir. Tapos ito pa. So halos 2.5 hectares to sir, no? Oo sir. Ayan, tapos malapit na pong matapos dun sa dulo. Mukhang mag-overtime si sir. Mag-overtime. Pipilitin daw. Kailangan. Pipilitin daw po nilang matapos kasi sayang naman yung binhe. So medyo, anong tawag dito? Ganun pa rin yung kuwan po natin, dalawang palatak. Ayan. So siguro hanggang dito na lang po muna at kami ay babatchi na. So si sir na muna ang magtatapos. Ayan, ihatid na lang daw ni sir sa amin. So gawin na lang sir, sa isang araw na lang po. Yes sir. Sige po, salamat po. Thank you sir. Mauna na tayo Chris, no? O ba iiwan ka na?
Patay tayo ngayon. Malayo-layo. Ano ka ba? May asawa ka na? May mga anak na rin eh. Hahanapan ka namin. Yan, pupunta na muna si Sir doon at kami po ay uuwi na muna. Yan. So, yahatid na lang daw ni Sir sa amin. So, medyo nagka-problema pa kasi nung umaga eh at kulang ulit yung tao. Ganon din yung nangyari, ano Chris? Sa inyo, 3. Sila din, 3. Kaya po mas maganda eh, kompleto po yung tao kapag po nagsisimula. Kasi alam nyo naman, para palit-palit. Yan. So, mauna na po muna kami. Bye-bye po! So, siguro hanggang dito na lang din po muna magtatapos itong vlog na ito. So, like and subscribe our YouTube channel para sa mga updated na pagpapalatak namin. So, kasama si Chris at ako. Yan, nagdadrive po tayo habang nagbablog. So, hanggang sa muli, paalam. Yan, umuulan.